Mga paghahanda sa lalawigan ng Cagayan. Mula sa epekto ng Bagyong Christine, ating tatalakayin kasama si Cagayan PDRRMO, head na si Mr. Rueli Rapsing. Magandang tanghali po. Magandang tanghali, Ms. Nina, and sa lahat po ng sumusubaybay ng inyong programa po. Ano po sa kasalukuyan ng sitwasyon ngayon dyan po sa lalawigan ng Cagayan? Nararamdaman na po ba yung epekto ng Bagyong Christine sa ngayon? Well, 11 p.m. last night, naramdaman namin yung malakas na pag-ulan. Although medyo huminto siya to in the morning ngayon. And then may mga light rain showers kaninang 7:30. And then eventually ngayong tanghali, mainit dito sa amin. Sa northern portion naman ng province, nakaramdam sila doon ng mga 30 to 40 kilometer per hour wind speed. At medyo huminto naman this morning. Somehow sa pre-disaster risk assessment namin na ginawa namin kanina, Pag-asa, the forecast ng Pag-asa kanina was that maaaring mamayang afternoon, 4 o'clock onwards, baka maramdaman namin yung epekto ni typhoon, tropical storm Christine, and might raise the wind signal to signal number 3, right now, signal number 2 kami. But somehow, yun nga ang sitwasyon ngayon, medyo maliwanag this afternoon. Wala kaming naramdaman na hangin or pag-uulan. Okay, na-mention niyo po yung pre-disaster risk assessment na ginawa ninyo. Ano po yung mga lugar na tutumbukin po na nakikita ninyo dito sa Bagyong Christine na tinututukan niyo po ngayon? Well, on our preparedness, yung unang forecast kasi last Monday, ang tumbok nitong si Tropical Storm Christine ay northeastern tip ng province, which is Santa Ana. And then 5 o'clock in the afternoon na forecast ng DOST Pag-asa last Monday ay bumaba siya ng Peña Blanca. So our preparedness based on that ay the same preparedness as we have in place nung time ni Julian, of which yung 7 quick response stations natin that are strategically located sa province, naka-pre-deploy na, in place na doon yung ating mga land and floating assets together with our quick response personnel. Pati na rin yung engineering fleet ng province, of which located ito sa Pamplona, Lalo, Gonzaga, Bagao, and Tuguegarao, naka-in place na din. The same way, since wala kaming masyadong in-evacuate during the time of Julian, naka-in place pa rin yung food and non-food items from the barangay, local government, at maging dito sa provincial government din po. And as of now, ongoing yung operational period briefing ng ating incident management team, kung saan ang pre-deployment ng mga assisting agencies natin from the uniformed personnel, from the AFP, PNP, BFP, Coast Guard, and the Marines, para dun sa, we actually are facing 3 secondary hazards dahil dito kay Tropical Storm Christine. Pinaghahandaan namin yung flood, rain-induced landslide, and yung pantapon ng storm surge. So dahil sa 3 hazards na yan, we will be deploying our assisting agencies, especially dun sa mga coastal municipalities natin, and on the areas that are highly susceptible doon sa flood and rain-induced landslide.
Kumusta naman po ang inyong pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan tungkol sa posibleng pananalasa ng Bagyong Christine? Ano po ang detalye nito? Yes, although close coordination since Monday po yung ginawa natin on the actions that needs to be taken by the local teams. But somehow this morning, the governor, chairman of the provincial DRM council, has issued a PDRM advisory since we are now on red alert and under Charlie emergency response protocol to implement the forced evacuation of areas that are highly susceptible po on flood and rain-induced landslide, and also those coastal barangays must have a forced evacuation. Alright. Mensahe at paalala nyo na lang po sa ating mga kababayan dyan po sa Cagayan. Yes po, sa mga kababayan po namin na nasa Metro Manila o nasa Cagayan man, huwag po kayong mag-alala. Prepared po yung inyong mga pamahalang panlalawigan. Gayon din yung mga local government po natin ay well prepared. Everything is in place. Somehow, knowing that we are the catch basin dito sa Region 2, lahat po ng mga tubig na manggagaling from Vizcaya, Quirino, Isabela, tayo ang sasalo. The same way yung mga ulan na ibabagsak sa Caraballo Mountain Range, Apayao, Sierra Madre, tayo ang sasalo nito. So kung kayo po ay pupuntahan ng inyong mga lokal na opisyal para dalhin sa mas safer na lugar, sumama po kayo para po sa inyong kapakanan ito. Maghintay kayo ng mga abiso mula sa mga programang katulad po nito mula sa tanggapan po ng DOST Pag-asa, Office of Civil Defense, maging sa tanggapan din po ng PDR. Alright, ingat po kayo dyan, sir. Maraming salamat po sa inyong oras, Cagayan PDRRMO Head Rueli Rapsing.